Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga bagay na hindi mo pwedeng gawin sa loob ng bahay ng amo mo. So ang kapal ng mukha kong magsabi nito or mag-vlog nito, pero ako yung pinaka number 1 na hindi sumusunod sa rules na yan. So first is bawal kang mag-take ng video sa kahit saang parte ng bahay ng amo mo. So ako guys, naging exception or naging naging ganto ako kasi nga bago pa lang ako talaga, sinimulan ko na to. So, kasi nung time na yun yung time na talagang kailangan kong mag-push ng pera, maghapit. So, every time makahanap ako ng paraan, nagvi-video ako, especially nung time na nagtatanong kayo kung paano lutuin yung ganto, ganyan sa mga Chinese food, and then video lang ako sa kusina. And then also, doon sa CR, nagvi-video ako doon kasi hindi ko naman alam dati na merong sticker doon sa taas ng ng CR na pwedeng marinig yung boses ko. So doon ako sa CR. Wala pang weeks, as in, wala pang weeks, basta pag umalis yung amo ko sa umaga, diretso ako agad niyan doon sa CR and nagva-vlog ako. Bago pa lang ako noon, one week pa lang. Kaya alam na ng amo ko yung ginagawa ko kasi nga napapansin niya na, naririnig niya na. And also minsan, pag gusto niya akong sahuran, nagsasalita ako dito, as in ganito, nagsasalita ako, and then hindi niya ako madistorbo. Minsan mini-message niya ako, Jen, tulog, ano ka na ba? Busy ka pa? Kasi nga yung sahod mo nakalimutan kong ibigay. So ngayon, i-open ko yung door, nakita ko siya nasa labas nito, nakikinig lang sa akin. Kaya alam na nila na nagva-vlog ako, alam na nila na ganito, hindi rin naman nila masisisi kasi nga naghahapit ako. So pinabayaan na lang nila ako, pero alam nila na nagva-vlog ako kasi nga tinanong ako isang beses ng amo kong lalaki, do you do YouTube? Sabi ko, hindi ako nakapagsalita. Parang sabi niya, ikaw to? Kasi nga yung pangalan kong Genevieve Gorino, sinearch niya nandun sa YouTube. Ayun yung unang beses na nagka-cellphone ako and gumawa ako ng YouTube channel, and yun yung YouTube ko na yun. So, hindi niya ako mahanap kasi iba yung name ko sa YouTube ngayon kaysa sa totoo kong pangalan. Kaya may damit ako na merong nakasulat na Alea Jen dito. Kapag suot ko yun, tinitiklop-tiklop ko siya kasi baka nakita na yan ng amo kong lalaki. Sabi niya sa akin, ayan yung pangalan mo. Tapos tinago ko. Sabi niya, no need, kasi nakita ko na okay na yan. Sabi niya, no need, sabi niya ganon. Pero yung simula nun hindi ko na pinakita, hindi, nakalimutan ko lang nung time na yun. So unang-una is bawal talagang mag-take ng video kasi nga privacy nila to, alam ko naman yun. Kaya pinagsasabihan ako minsan ng mga subscriber ko na baka ganyan, pero sinasagot ko sa kanila is ready ako kung anong mangyari kasi nga ginusto ko to. So kung anong mangyari pag nahuli ako or bawal or ganyan, so I face the consequence of what I did. So, ready ako. So, siguro naman ang amo ko yung tanggap or kasi hindi ako nasisita. And then minsan, nung nandun kami sa bahay ng matanda, at sinabihan ko siya na pwede ko bang gamitin yung cellphone, i-video ko lang yung niluto. Sabi niya, pwede naman. So, ayun, nakakalusot-lusot din ako doon ng alam mo yun. So, hindi ko lang masyadong inaano. Next is magnakaw. Pinakaayaw talaga ng amo dito sa Hong Kong yung magnakaw. Kaya guys, kapag may mga pain yung mga yan eh. Sa akin dito pinapainan ako. Ang daming pera nung nakaraan. Naalala nyo yung nag-Chinese New Year? Ganto kakapal yung pera na hindi ko alam kung saan galing yun. Basta yung mga ampaw-ampaw siya, na sa taas, marami siyang pera na hindi nakapasok sa ampaw, tigwa 100 lahat. Tapos yung may mga ampaw, may mga laman yun. Tapos siniksik lang doon sa may gilid ng cabinet na nililinisan ko. So, hindi ko alam kung bilang yun or hindi. Pero, hinahanap yun ng amo kong babae. Parang hinahanap niya. Pero alam ko naman doon niya nilagay. Ilang beses siyang ginagabi, tapos doon lang siya nakatambay sa cabinet na yun. At tapos hindi ko alam, pero ngayon nawala na yun doon kasi wala na sila. So naglinis uli ako. Yung cabinet na maraming pera na ganun is nawala na yung mga ampaw doon and yung pera. So alam ko, wala naman siyang issue. Nung una, hinayaan niya yan doon ng mga ilang buwan. Siguro February, nagbakasyon sila ng April, nandun lang yun. Nagbakasyon sila ng July, nandun lang yun. Ngayon lang, napagbakasyon nila ngayong October, tinignan ko, wala na yung ampaw doon. So, inaano niya talaga, tinitesting niya ako. Pero netiso, promise, mamatay man ako, wala akong ninakaw dito kahit
$1, 1 Hong Kong dollar, wala as in. So, ganun kalinis yung konsensya ko. Kaya, masaya ako na kaya kong iharap sa kanila yung sarili ko na ni minsan hindi ako nagnakaw. Pero yung mga pagkain dyan, halimbawa yung tuyo, kasi may tuyo siya na maliit sa ref, kinukuhanan ko, hindi niya naman kinakain. So, alam niya naman siguro na kinukuhanan. Niluluto ko, guys, kasi namimiss ko minsan yung pagkain natin. So, alam niya naman siguro na kinakuhanan ko yun. Kasi nga, kumukonti na. Siguro mga 2 kilo yun. Ngayon, mga siguro 1 kilo na lang. Nakain ko na yung iba. So, next is, ano pa ba? Kapag hindi sa'yo pinagawa yung isang bagay, kapag hindi sinabi, or kapag hindi sinabi na ligpitin mo yung isang bagay na alam mo na importante sa kanila, huwag nyong gagalawin. Especially yung mga letter, especially yung mga kung ano-ano dyan. Sabi nga ng amo ko, kahit yung resibo na yan mukhang katapon-tapon, pero huwag mong itapon. Kaya hindi talaga ako nagtatapon ng kahit isang resibo. Kasi nga, may code sila dyan or yung QR code, may ini-scan sila dyan, may inaasikaso sila, chinecheck pa nila kung tama yung bawas doon sa credit card nila, doon sa resibo. So, kaya wag kayong magtapon ng ganyan. Next is, ano pa ba, pinakaayaw ng amo or talaga ng amo is yung saktan mo yung bata. So, yan talaga yung pinakaayaw nila. Wag na wag nyo paglalapatan ng kamay yung mga alaga nyo, especially kapag nagsusumbong ganyan, kasi pwede kayong makulong. Sa akin, tinatry kong alam mo yun, tinatry kong mabilis kasi tong kamay ko minsan, alam mo yung sa sobrang gigil ko talaga, na ganun ko yung bata, pero dala tulak ng ganun, na kunwari, nasama ako para, ay, sorry, hindi ko sinasadya, ganun lang ako agad, bawi agad ako ng sorry kapag napipikon ako. So, hindi ko naman inaano talaga na as in masakit na masakit, hindi ko pa siya napalo ng malala. So, ano lang, kasi nga hindi to pinapalo ng parents niya, kaya wala kong karapatang paluin to. So, disiplina ko lang siya. Kaya kayo, wag kayong manakit ng bata, kahit sobrang duraan kayo, ganyan-ganyan, wag niyong as in, doon lang kayo sa pwede niyo silang sigawan kung sobra na, or pagsabihan, pero wag na wag niyong sasaktan. So, lambing ko lang yun sa bata, yung hinahawakan ko siya sa liig, and then kinikiliti ko yung liig niya pag nasa daan kami. Ayun lang yung namin, dalawa, banding namin. So, next is, pinakaayaw ng mga amo is yung dugyot. So, ang dugyot is salitang Ilocano yan, nagaya ko lang, parang sa Ilonggo is damak. Ayan, so ayaw ng amo yung damak. Lalo pag Chinese yung amo mo, ayaw na ayaw talaga nila ng dugyot, as in. Kaya every time pagkatapos nyo mag-CR, maghugas kayo agad ng kamay, kasi nga yun yung parang protocol dito sa Hong Kong. Pagkatapos mo mag-CR, hugas agad ng kamay. Kahit umihi ka dyan or tumae ka, basta hugas agad ng kamay. And napapansin ng amo kong babae na kapag galing ako CR, maghugas ako, tapos nandun ako sa kusina, tambay-tambay ako dun, tapos pagpapasok siya dun na sabihan niya na ako na magluto, naghuhugas uli ako ng kamay para mag-start na ako magluto. So, ayun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. And also guys, minsan hindi pa to humaba yung kuko ko, as in, lang talaga yan siya, ganyan lang, buti pa nga to ngayon, mahaba-haba pa to talagang as in, sagad yan. Yun yung mga gusto ng mga amo, yung mga malinis ba, yung mga kamay, kasi nga nagluluto ka, mamaya masagi mo yung ng bata, masugatan mo yung bata dahil sa kuko mo. Ayan, may marami akong nakikita mga OFW dito na mahahaba yung kamay, and ang dami pang dumi. So, isa na din yung katulong ng kapatid ng amo kapatid ng amo ko. So, maraming parang ako yung gusto ko nang putulan yung kamay niya. Sobrang haba, tas ang daming nakasiksik na dumi. Ayan. So, next na ayaw ng mga amo is yung magsusuot ka ng mga revealing na damit. So, unang-una dyan, yung mga labas, alam mo yung bukol na bukol ka, yung naka-leggings. Ewan ko, yung ibang katulong nagli-leggings naman, okay lang. Pero sa akin dito is naka-jogging pants ako. Mas komportable ako at mas hindi ako naiilang. Kaya yung leggings ko is tinapon ko na. Tsaka yung damit ko guys na sinusuot is XL and then large. Kaya mukha talaga akong payat na payat tignan kasi nga ang lalaki ng mga damit ko. And isang beses, hindi ako nakapaglaba kasi hindi ko alam kung bakit nung time na hindi ako nakapaglaba. Sinabi ko sa amo ko, hindi ako nakapaglaba ngayon. Sabi niya, pwedeng, kung may shirt ka dyan, pwede mong suotin. Sabi niya, ganun. Kasi, yung panahon. Sabi niya, ganun. So, ibig sabihin, alam ng amo ko yung mga
damit ko kapag wala sila. Kasi nga, nakita niya ako always nung wala sila, naka-short lang ako. And kapag ako lang dito mag-isa sa bahay, ganito lang ako, lalabas ako ng may CCTV sa labas, naka-short akong as in maikli, and yung damit ko, and hindi ako nagbabra. So, as long as wala sila dito, wala yung amo kong lalaki, so safe. Ayan. So, next is ayaw ng mga amo, yung hindi natuturuan ba. Kapag tinuruan mo is nakasimangot na. Kapag tinuruan mo is masama na yung loob. Kapag pinangaralan mo is, alam mo yun, nakasimangot agad. Or, alam mo yun, tawag nito, matampuhin. So, ayaw ng mga amo yan. Gusto nila, pag pinagsabihan ka, is tanggapin mo kung may mali ka. Next is, ayaw ng mga amo na magbasag ka ng gamit dyan. So, may ibang amo guys na pag nakatatlong basag na kayo is tiniterminate na kayo. So, isa yun sa mga dahilan. Kasi nga, parang binibilang nila. Meron silang tradisyon yung iba na kapag nakatatlong basag ka na, so parang last mo na yan na chance yung pangalawa. So, pag pangatlo, parang yun na yung pinakalimit nila. So, pwede ka na nilang i-terminate. Maraming mga amo ang nag-terminate dahil lang sa ganyan. So, ang worst is, kapag nabasag mo, and i-charge nila sa'yo ng 300 Hong Kong dollar. So, yun yung medyo mahirap. And also, parang so far, ayan pa lang naman yung naano ko na mga dahilan kung bakit nati-terminate yung mga katulong, and also, para malaman nyo din kung ano yung mga bawal dito sa Hong Kong. So, bawal mo din guys, imarites yung amo mo, tanungin mo kung ilang taon na sila ng asawa niya, kung ilan silang magkapatid, kung ano yung trabaho nila. Wag na wag niyong gagawin yan kasi para sa kanila parang alarming yan. Parang, alam mo yun, parang may modus, ganyan-ganyan. So, kaya wag niyong tinatanong. And, hindi ko alam kung nagbibiro yung amo ko nung nakaraan. Alam ko nagbibiro naman yun. Pero, para sa akin, na double meaning siya. So, paalis na sila and naiwan niya sa kotse yung sunglass niya. So, binigay niya sa akin yung susi. Sabi niya, ganito yung gawin mo. Kung gusto mong buksan yung sasakyan, ayan, i-on mo lang to. Tapos, kung tapos ka na, i-off mo lang. Unlock and lock yung nakalagay. So, edi, tapos na ako. Bumalik na ako dito sa kwarto. Binigay ko sa kanya. Bumalik na ako dito sa bahay. Tapos, sabi niya sa akin, wag mong, wag mong dry ban yan, ha. Parang ganun. Parang ganun yung term. Hindi ko lang, wag mong, basta wag mong, hindi ko alam kung drive yun, or gamitin, or wag mong itakas, ganyan. Basta ganyang word, parang malapit dyan, sinabi niya sa akin. Tapos tumawa siya. Sabi kong ganun sa kanya, hindi naman ako marunong yan. Ginanon ko siya, sinagot ko siya. Tapos tumawa siya. Hindi ko alam, pero alam mo yun guys, tinago niya yung susi. Parang feeling niya, marunong ako mag-drive, na pwede kong itakas yung sasakyan niya. Ang mahal-mahal kasi ng sasakyan na bili nila, bagong labas yan. Nitong 2024 lang yan lumabas yung sasakyan na yan. Kaya pag nasa daan kami, nagtitinginan kami ng mga tao kasi nga natutuwa sa sasakyan. So, parang siya, hindi ko alam sa kanya kung biro lang yun or pero guys, huwag niyong papakialaman or yung mga bagay-bagay na hindi kayo related. And huwag kayong magtanong sa amo niyo, okay? Para iwas termination. Kasi yan din yung dahilan minsan kaya ayaw nila. And also, kapag may kasama kayo sa bahay, is makisama muna kayo. Magtingin-tingin, mag-observe kung ano yung gagawin. Kasi nga, minsan yung mga kasama yun yung kontrabida. So guys, grabe na yung antok ko. Gusto ko pang magsalita pero wala nang pumapasok sa utak ko. Naloloading na siya. Hindi ko alam kung napapansin nyo lang. Napapansin nyo ba? So hindi ko alam kasi nga grabe na yung antok ko ngayon. So thank you for watching and I love you all. Bye-bye.